Senator Jinggoy Estrada is now at the new Quezon City Jail where he will be detained as his plunder case is heard by the Sandigan Bayan. But before that, Estrada went to the CIDG headquarters at Camp Crame to quote, "voluntary surrender himself." To give us details on what went on there is mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano ba ang update at anong nangyari nung siya ay binubuk dyan? Yes, no, kanina, pagdating ni Senator Jinggoy Estrada dito at exactly 4:18 p.m., tatlong convoy ng sasakyan yung dumating. Ang una nating inasahan is si Senator Jinggoy Estrada alongside with DILG Secretary John Vic Remulla lamang yung lalabas ng sasakyan. No? We did not expect na kasama si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa convoy at ang pagkaka-explain sa atin kanina during the press briefing ni DILG Secretary John Vic Remulla ay sasamahan lamang daw niya si Senador Estrada. At regarding naman doon sa booking, which is a standard procedure na in-explain din ni CIDG Director Alexander Morico sa atin kaninang umaga during the early morning briefing, ay ito yung kanilang standard procedure kapag nagkaroon ng arrest warrant for Senador Estrada, which is ito yung pagguha ng kanyang fingerprint. He went through the mugshot at ang kanyang medical clearance, which showed na he is medically fit naman at to proceed to the Sandigan Bayan dahil ito yung unang requirement. No? Dapat yung medical niya ay okay yung kalalabasan, sis. Ano naman ang balita kay dating Secretary Bonoan na dawit din sa kaso? Yes, no. At kanina bago pa dumating si Senador Jinggoy Estrada dito sa CIDG office sa Campo Crame, ang nauna nating impormasyon ay nauna siyang nag-surrender dito sa CIDG office, although we failed to see his actual arrival. Pero kinonfirm din naman yan ni Remulla kanina na nauna na nga siyang pumunta dito sa CIDG office. However, unlike Senador Estrada na naka-forward sa Sandigan Bayan after clearing the booking process, itong si Bonoan ay nangailangan ng immediate health response dahil dinala siya dito sa PNP General Hospital dahil tumaas, nag-spike yung kanyang blood pressure. So ang pagkakaalam natin ay nag-spike to 192/100. So imminent na daw ito for stroke. So hindi siya fit na humarap daw sa Sandigan Bayan. Kaya dinala muna siya sa hospital for immediate na response sa kanyang health. At oras daw na mag-stabilize yung kanyang health at mag-fit na siya na humarap sa Sandigan Bayan ay tsaka lamang siya dadalhin sa Sandigan Bayan, sis. Pero linawin mo, Jazz, nagawa ba ang booking procedure kay Secretary Bonoan? Yes, no. Ang pagkakaalam natin ay nagawa naman itong booking procedure dahil nga alongside yan with the medical certification. Although hindi nga lamang siya nakapag-proceed sa Sandigan Bayan after discovering nga yung kanyang problem sa health niya, sis. Saan siya na ospital, Jazz? Dito lamang din yan sa Campo Crame sa PNP General Hospital. Dito lamang din siya dinala, sis. At binabantayan naman ng maigi ang dating DPWH Secretary? Yes, sis. Yan din yung kinlaro ni Remulla kanina during the press briefing, no, na mataas or very well secured naman yung kanyang confinement unit or saan man siya naka-stay ngayon na hospital. So binabantayan daw yan maigi at sinusuguro nila na dadaan pa rin sa tamang proseso even though nga yung kanyang health ay hindi maganda sa ngayon, sis. Jazz, si Senador Jinggoy ay kasalukuyang nasa New Quezon City Jail na. Ipaliwanag mo sa amin kung ano ba ang kondisyon ng mga selda doon. No, ito kasing New Quezon City Jail ay bago to, no? At andito rin nakadetain si Senador Bong Revilla. At bago pa yung ating mga press briefing kanina, nakapanayam natin si DILG Secretary John Vic Remulla regarding dito nga sa possible detainment. Ito yung hindi pa lumalabas yung kanyang plunder charges, no? Na kung madedetain nga dito si Senador Jinggoy Estrada, ano nga ba yung kanyang conditions na aasahan? Siyempre, ang tanong ng taong bayan is, will there be VIP treatment? At sabi naman ni Remulla, it's not necessarily VIP treatment, pero ang inaasahan daw is yung usual daw na meron sa isang confinement unit doon sa Quezon City Jail. Ang sabi niya is standard daw na merong kama, TV, and if I'm not mistaken, meron din daw aircon, which is parehas lamang daw doon sa kung saan man nakadetain ngayon si Senador Bong Revilla nga, says.
Panghuli na lang, Jazz, nagkaroon ng nabasag ba ang pintuan dyan sa CIDG sa tindi ng pagtutulak ng mga nakamasid dyan? Ano ba nangyari? Yes, yes, no. So kanina, pagdating ni Senador Jingo Estrada, dahil nga what happened kasi ay ang anakala natin dito siya dadalhin sa CIDG office NCR, which is on the other side nung CIDG headquarters. So tumakbo tayo over there at alongside with the other personnel and media. At dahil na rin sa height of everything that was happening, nagkatulakan, trying na makakuha ng video ng pagpasok nga ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi natin nanasahan, nagkatulakan. And sa puwersa din ng mga tao na nais makalapit sa senador, ay yun nga, naitulak yung salamin ng entrance ng CADG office to the point na nabasag ito. So ang sabi sa atin, kinailangan nating mag-back dahil nga delikado yung shards ng glass dahil talagang basag siya, Ses. Actually, to the point na sinuportahan ito ng CADG personnel dahil babagsak na siya dun sa mga nakapasok sa loob. So after matanggal, maklear, ang ginawa pa sa atin ay dalawa lang muna nakatao ang makakapasok sa loob ng CADG office para ma-ensure na hindi na ulit ito maulit dahil nga medyo nagkagulo sa pagdating nga ni Senador Jinggoy Estrada kanina, Ses. Okay. Maraming salamat. Mobile journalist Jazz Paredes reporting from Camp Crame.